Chi Atienza, Yorme Isko Moreno Domagoso at Senador Ben Bitag Tulfo. Maraming salamat po. Parinig nga po ulit ng isang malakas na palakpakan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at sa mga pagkakataon po ito upang ipakilala po ang ating susunod na tagapagsalita. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Aga pa. Mahaba po ang oras po natin. So, una po, may silaw po ito. No? Papakilala po ako sa inyo. Ako po, ang Chief of Staff. Hindi pa Mayor, matagal pa. Chief of Staff muna tayo. Chief of Staff ni Mr. Ben Tulfo. Kasama ko po rito ang aming pong members po, no? Ng aming team, ang ating pong Vice President for External Affairs, no? Si Charles Mateo, babang po natin. At yung nakikita po niyo sa TV kapag wala po si Ben Tulfo, siya rin po, no? Ang aming Chief Operating Officer, si Carl Tulfo. Happy birthday, Carl! Birthday din po niya. Ayan. At siyempre ang aking pong Deputy Chief of Staff, si Miss Apple Meneses. Okay, bakit ako nandito? Hindi po ako may epal. Konting explanation lang. Nabanggit ko po na ako ang Chief of Staff ni Ginoong Ben Tulfo. By February 11, ako po kanya magiging campaign manager. Now, bakit po merong distinction? Ito po ay dahil si kasamang Ben. Katulad po ni Yorme. Si Yorme nga pala, magandang hapon po. Lilinahan po namin, hindi po kami nangangampanya, wala pong kampanya rito. No? Ang Ben Tulfo po, na inyo pong makakausap, makikita po ngayon, ay isa po rin pong journalist, broadcaster, at siya rin po ay CEO ng aming Bitag Multimedia Network. No? At siya rin po ay isang advocate. Okay? So yun lang po nilinawan namin kung meron po magkikwento, ay nakita ko si Ben Tulfo ang ginawa. Nagkampanya hindi. Meron po kami tinatawag na reaching out and listening to. Ano po ito? Sa tagal po ni Ben Tulfo sa pagiging community servant, for almost 2 decades, meron po kami mga kababayan from Visayas, Mindanao. Marami rin po mga senior citizens katulad po ninyo na nagpupunta po sa aming action center. Humihingi po ng tulong, humihingi ng advice, ng payo. So sabi ni Boss Ben, bakit hindi naman tayo minsan ang pumasyal, pumunta sa mga lugar na hindi po, kumbaga malayo para sa kanila. Napili naman rin po namin ang Maynila na makapunta po rito. So lilinawin po natin yan. Eto, sure ball naman, di ba? Si Yorme. Tama? O, nakita nyo, narinig ko po yan, sure ball. Mananalo, pero walang kampanya. Bakit? Ginagawa po niya ito para, syempre, makadaupang palad po kayo. Dahil namin miss na kayo ni Yorme. So ngayon, magbabalik po siya, pero ito po yung kanyang paraan para, kumbaga, makasama pong muli tayong lahat dito. Ako rin, Batang Maynila, 30th Street. Apple niya ito, Yorme? Sigurado. Okay, sure po. Okay, hindi ko naman matatagalin. Ang Tulfo, 3. Ang Bitag, nag-iisa lang. Mga kaibigan, mga kasama sa Maynila. Ben Tulfo. Salamat. Thank you. Una sa lahat, ako nagpapasalamat kay Yorme. Kausap ko lang siya kanina at medyo marami akong natutunan. Mga bagay na ako minsan na hindi ko nakikita, pero nakikita niya dahil sa ibaba siya, which is basically sa lokal. Pero tumakbo na rin siya for president. So siguro mas malawak yung kanyang pagkaalam pagdating sa sinasabing public service. Kaya I tip my hat kay Mayor Isko Moreno, Kamaki, kanyang Vice Mayor, si Ali. Si Atienza. So, and the rest of the kasama natin ngayon. Dediretso na ako para wala nang nasabi na naman ng aking Chief of Staff. Incidentally, pagdating ng Pebrero 11, siya na yung magiging campaign manager namin. Bakit ako nandito? Gusto ko makita kayo isa-isa bilang mga senior citizen. Once upon a time, kayo yung sinasabing panahon na wala pang iba sa amin. Yung iba, lumulutang po sa ere, yung iba nakadayat. Pero during those times, naghirap kayo at nanilbihan kayo
Marami na kayo siguro nahubog ng mga anak, at umabot sa estado na pwede magpagmalaki dahil nagabayan nyo sila. Mahalaga sa atin yung sinasabing pamilya ng senior, binibigyan ng gala at binibigyan ng kahalagahan dahil kung hindi sa inyo, walang henerasyon na sumunod, paghubog. No? So, dahil dyan, ako, si Ben, marami ako na-encuentro ng mga senior dumarating sa aming tanggapan mula Mindanao sa Visayas at sa Luzon, sa iba't ibang parteng probinsya. Nakita ko yung hamon at mga reklamo at kinain na nakaabot sa amin base doon sa mga sinusumbong ng mga senior. Ang ayaw namin sa bitag kami ay, kumbaga, tumatayo kami sa mga taong walang kaboses-boses, walang mukha, mahihina, napapabayaan, pinaabuso, pinagsasamantalahan, niloloko. Ngayon, sa parte ninyo, kaya sa amin, ako ay wala na akong magulang, kamamatay lang ng aming ama, kakina, matagal na kami, kung titignan natin. So, yumako yung aking ina at the age of 98. Malaking impluwensya ng aming magulang sa amin. Hindi kami siguro umabot sa estado na to kung hindi kami tinuruan ng aming ina na yung marunong makinig. Pakinggan mo. Kinakailangan marunong kang umanawa, maawa, at hindi lang awa o umanawa. Because gawin mo yung pwede mo magawa. Tumulong ka. So laging sinasabi ng aking ina, mga anak, masiswerte kayo. At dahil maswerte kayo, natalim sa aming isipan na yung bagay na yun, intindihin nyo. Pag medyo mababa sa inyo, o di kayo kinakailangan tulungan nyo, huwag na kayo magantay. Yung aming ama, matapang. Constabulary, militar. Kaya kung saan kami destino, iba't ibang probinsya, hindi ako nagpag-aral ng isang eskwelahan na kumbaga na kompleto ko ng 2 o 3 taon. Hindi, iba't iba. Kaya natikman ko lahat ng mga astig, ng mga bully. Kaya ako nilaging ganito, kapag sick kasi, kinakailangan, bawat eskwelahan pinapuntahan mo, makaka-encuentro mo yung mga sinasabing bully, manduduro, lahat na. Kapag hindi ka marunong dumapensa, hindi mo kayo ipagtanggol sa sarili mo, kawawa ka. At ang nakikita nila na medyo, ito matapang. So lahat ng mga masasagasaan, pinubugbog, niluloko, tumatakbo sa amin. So, naging tatak namin yun na parang tumayo doon sa mga hihina. Kaya kami na ng araw kasi uso pa yung suntukan sa likod ng eskwelahan, sa ilalim ng puno ng mangga. Square na agad yan. Mag-a-announce na yan. Ako, may laban na. So, naging kabahagi sa amin yun. Paghubog sa amin, napakahirap ng dinanas mo na kung saan ka. Ako pinanganak sa Lanao. Isang kapatid ko sa Hulo, yung isa sa Cotabato, yung isa sa Davao, yung isa sa Cagayan de Oro City, 2 lang sa Manila, isa sa Leyte. Sa dami nun, di ba? Tsaka kung saan ang destino ng tatay namin nandun kami. Kaya ganito ang aming pagiging astig. Totoo, hindi kami namin nakikit. Pero isang bagay na gusto ko lang nakita na nakita ko kayo, may habang nakipag-uusap kanina, tinaalam ko, ano bang ganito, nakita ko iba yung bagay na ginagawa niya sa Manila, papatupad ng sinasabing pag-aalaga doon sa mga senior. Siguro, you're so lucky. Swerte ninyo. Sana bumalik to. At, alam niyo, hindi mo kinakaramdam pa niya doon. Hindi na yan. Kumbaga, sigurado na yan. Kaya lang, meron ako nakikita sa kanya, gusto niya siguro talagang people. Gusto niya kayo makausap. So ako, marami ang matutunan sa kanya. Mga matatanda lumalapit sa akin. Una nakikita ko, yung napapabayaan ng mga anak. Napapabayaan na, binabalamulan na. Meron sinasabing elderly abuse. Kung minsan pinababayaan na sa lansangan, napapadpad sa amin, tutulong na kami. Kaya nung makikipag-usap ko sa DSWD Secretary ng si Rex Gatchalian, sabi niya, Ben, siguro, itong ating gagawin na gusto namin makapag-ugnayan sa Department of Justice at saka sa DSWD na obligahin ang mga anak, alagaan,
huwag pabayaan ang mga matatanda, bagkus mahalin. Pero may nakikita kami ng mga luho-luho anak. Napakawalang hirap. Kumbaga, pinaaral ka, inalagaan ka, pagkatapos papabayaan ka na kung anong pinagagawa. Yun ang ayaw namin. Marami na kaming nakita na kung minsan matanda na, iiyak nyo, wala na matirhan. So gagawa kami ng paraan na parang ilagay siya sa sinasabing home for the aged. Kumbaga, wala nang silbi para sa kanila. Kaya mapalad kayo, kung nandito kayo ngayon, nandito kayo si Yorme, may ginagawa siya pagtulong sa inyo. And ganoon din ang aking sisiguraduhin na bagay na mabigyan ng silip ng gusto para kasi pag-itingin yung kalagayan, sitwasyon ninyo, kapakanan ninyo, kayo mga senior. At ano yung magagawa ng mga anak? Kasi once upon a time, kung anong tinuro niyo sa anak ninyo, ganoon din ang gagawin. Kung minsan turo tayo ng turo, pero iba yung nakikita. Kaya ako naniniwala kung anong nakikita ng anak sa magulang, yun din ang kanyang gagawin. Pero meron tayong nakikita magulang, anak, ba't ka ganyan? Hindi naman ako nagkulang sa pangarap. Ang hindi niya nakita, hindi, kumbaga night time. Iba pong pangaral ninyo, iba pong amin nakikita. So, yung nakikita ko sa magulang ko, nung nakikita ko sa nanay ko, sa tatay ko, iisa lang. Yung pangaral sa amin, turo sa amin, yun din ang nakikita namin. Pero pag medyo nagkaiba, kung minsan lumalapit sa amin yung mga anak, pagkatapos i-interviewin namin sa radyo, ba't nagaganyan? Ba't nagaganyan ko sa anak mo? Bakit sa tatay mo? Nakita namin na medyo may problema yung relasyon ng anak sa magulang. Yung magulang, nagpapaya noong mga panahon yun. Kaya itong bagay na ito, sinishare ko lang sa inyo, hindi ako nangangaral. Mga totoong tao, totoong buhay, totoong hamon, totoong pangyayari. Hindi ako gumagawa ng kwento. Hindi kami gumagawa ng kwento. Mga totoong pangyayari, totoong biktima mismo ng karahasan, pagpapabaya ng kanilang mga anak, at mga totoong ito'y tao na may totoong hamon na kinakailangan bigyan solusyon sa pamamagitan ng pag-aaral. Paigtingin pala kasi ang estado ninyo, kapakanan ninyo, karapatan ninyo. Yun ang aking gustong sabihin. Pero for now, ang isang nakita ko kay Yorme, iba yung execution. Iba yung gusto niyo mangyari dahil parang kayo dumating na ng panahon ninyo na kinakailangan inaalagaan, inaaruga. Pag medyo lahat sana ng mga politiko natin ay tinitingnan, pinangangalagaan ng kapakanan. Una, yung estado ninyo, kapakanan ninyo, kalagayan ninyo, at karapatan ninyo. Kaya siguro lalakas. At nakikita ko kayo, niyan, at yung kanyang mga opisyalis na kasama niya, at makakaasa kayo sa akin, ako tumatay yung bilang independente. Wala akong kinakampahan, pero ginigesta ko kahit sinong partido, okay lang sa akin. Basta importante, ang tao ang siyang pagsilbihan. Dahil ngayon, lahat na lang kinakailangan makakuha ng kontrata. At ang kontrata niyan, katumbas na sinasabing pananagutan, tiwala. Bakit piliin ninyo leader ninyo? Maraming gusto kumuha ng kontrata at akala gano'n lang kadali, may ilulog sila na hindi na nakikita ang dahilan o yung bagay na responsibilidad pananagutan. Pero kinakailangan mo na ng tiwala. Nag-uumpisa sa tiwala, respeto. Nakakamtan yan, hindi pinagkakaloob. Yan, siguro. Yan, ang kanyang natin. Ang tiwala at respeto ay nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Kapag kayo may tiwala, kapag may tiwala kayo sa sinasabing leader ninyo, nakikita ninyo, klaro, yung transparent. At ang pinakahuli, yung pananagutan. Ang pananagutan, pagtingin sa pangangailangan ninyo, lahat ng bagay niyan, take into consideration. Ngayon, ako, siguro naman, narinig nyo ang pangalang namin na ako minsan sinasabi, ganito, ganyan. Ako po si Ben, si Bintag. Kaya, apelido ko lang po ito. Kaya, ngayon, pakikipag-ugnayan ko kay Yorme.
makakasiguro kayo, na gagawin ko at yung mga team namin, nakahanda na kami sa mga bagay na kung anong gagawin namin pagdating namin kung lulubin ng buong may kapal sa tamang panahon. Alam ko na ang aming gagawin. Marami at mahirap magsalita pero hindi yan ang punto-punta rito. Nakikita ko kayo, sabi nga ni Mayor, galing kayo sa ibang mga lugar pero pumunta kayo rito. Ibig sabihin, nagpapatunay lamang yung tiwala at respeto ninyo sa Kanya. Kung gano'n ang respeto at tiwala ninyo sa Kanya, sana naman, kahit na konti, hihingi ako ng konti. Hihingi ako medyo, aarapol na ako ng kahit na ganito lang. Pero kung gano'n kalaki, kung mahabang-mahaba, mamahalin ko po kayo, hindi ko magkakalimutan eh. Ako si Ben Subita, tulad ko lang po ayaw ko po magsalita ng isang bagay kasi baka kami binomonitor tayo tapos sasabihin illegal campaign. This is about reaching out. Inaabot ko kayo, pinakikinggan ko isang may mikropono niya para question and answer tayo para at least hindi parang baka mga sasabihin nila isa pa rin ang luro niya eh. Baka lang na sila sa buhay nila. Okay? Maraming salamat po sa inyo.